Morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon na. Sobra sa tulog. I'm resting my shoulders. And that would actually be our reflection for today. As she insists. Kasi nahulog siya. He fell off a ladder and his head should have split open but it didn't. So OA. That's how OA we are. miracle yun. Actually, OA naman yung mabasag yung ulo. Kasi nahulog kang taas, tapos tumama yung ulo mo. We were doing this, we were actually helping a friend yung sa mural na ginagawa nila. We were painting. Nakaligtaan kong... Nasa ladder pala siya. Sa ladder ako. So, nahulog. So, nahulog ako. Instead of pag ganon na posibleng tapilok, pero pag ganon. So, yung pagkahulog kong ganon, na-catch nito, so may sugat, may scratches lang dito, not naman major. So, ito yung tumamang pag ganon. Pero pag tama ko, dahil pag ganon nga yung katawan ko, ito ang tumama sa pavement. Pero the impact was so strong na talagang nag-snap na ganon. Ang injury ko ngayon is ito, masakit. Kasi nga parang stiff neck na ganon. Pero imagine mo, ito yung nasa loko na pag ganon yung bagsak ko. Pag ganyan eh. Ito yung paa, pag ganon. Ito yung ulo ko na gumanon. Ang tama ko, ito. So you could imagine na hindi man lang ito eh. Ito. Pero, nakatayo ako kaagad eh. Surprisingly. So wala namang, hindi ka nag-pass out or anything? Yeah. And I felt yung impact eh. As in yung pagkakatama, normally, pwedeng major injury. Pero hindi. So, yung pagkatayo ko ng agad-agad, natuwa ako in the sense na parang may sumalo sa akin. And natuwa ako dahil hindi ko ipagkakailan na sa belief ko, it was an angel, yung guardian angel. This is the third time na nahulog ako eh. I have from the second floor. Yung una, dyan sa second, dun sa may bubong na talaga namin. Actually, more than sa bubong kasi doon ako sa taas ng tangke ng So, tubig. Talagang from the second floor. So, parang dalawang palapag yung hinulog ko sa mga batuhan. Bato-bato. Pero hindi dito na matatalas na may hawak akong itak. Oo, diba? Pero yung sabi nila na pag near-death experience, mag-flashback sa'yo lahat. During the time na nahuhulog ako, na napakabilis, sobrang bilis, ang nakita ko, future. Nakita ko, naka-wheelchair ako, nakita ko, yun yung OA. I'm no longer working. No. Actually, hindi eh. Parang it was a sign. Na you're gonna be okay. Kasi yung unang dating ko, pag ganun yung hulog ko eh. Face down. Pero parang for me to be able to see yung mga nakita ko ng karamihan ng lahat na yun, parang ang tagal. Pero parang it was in slow motion na yung face down ko ganun, kumanon. Kaya bumagsak ako yung likod ko.
In Na ang mga between, naramdaman ko, yung ulo kong gumanon at saka yung kamay kong ganon. And ang first na ginawa ko is to look at my hands and check kung gumagalaw and then check at yung sa bandang legs and paa ko niya kung gumagalaw din. And then I smiled. Na parang sa second na hulog ko naman sa manhole. Na instead na lagyan, kasi may road widening doon sa nilalakaran namin to the point na ang ginawang pangharang, manipis na plywood. na-touch move siya. So, pagka dating ko sa gitna, parang it was too soft, hulog na ako. So, considering na manhole, may mga bakal eh. Pero naiwasan yung mga bakal. Doon lang ako sa gitna. That was so crazy. So, one wrong na nabagsak. Like for example, sa first one, baka tumama ako dun sa Mga bato. bato or yung itak pumagsak sa akin. As much as yung doon sa mga bakal tumama sa akin, yung sa second na hulog. Yung third one, yung quite recently, yung nagpalala nito, yung ulo ko talagang sa pavement tumama. Pavement? Sidewalk? As in talagang Malakas daw eh. Hindi ko kasi narinig Yeah. kasi nga Yeah. nag-zone out din ako kasi ingay doon. Siyempre, dumadaan nga sa sakit. Pero despite na ganun, I was okay. And we want to reflect on this one kasi sobra siyang kinabahan. Sabi niya. Hello. Alam mo yung kasama namin, si Pero- Chino kasi, nasa scaffold siya. Ako nasa ilalim lang ako Nauna pa siya sa akin sa sobrang kaba niya. Nakababa siya kaagad. So, paano yung nangyari, di ba? Imagine mo, lahat noon kami talagang, what the hell happened? Tapos Pero, nakita namin, nasa side. Sa akin, the way I see it, no? Kasi sa atin, if we're going to reflect on this, tayo basically, bilang mga tao, no? We always ask for signs. Minsan, yung mga signs na hinihingi natin, yung mga gusto natin, yung something na maganda lang. Ito, parang the way I see it, no, parang it's a message. Parang it's conveying a message na somehow, yung message na to parang siguro wake up call. And quite literally, parang siguro pagkabagsak, tumayo ako agad, parang waking up. Na kung titingnan ko lang sa medyo lighter side, no? Sabi ko nga, pinaninindigan ko lang yung pangalan ko. Fall. Yung Falyarme, fall, and then ang sumalo yung arm ko. At nabasag pala yung bracelet niya, yung protection bracelet. Yeah, we'll go to that. Pero yun na nga, fall, arm, E. The E could mean, parang sinasabi sa akin, et al., etc., everything. Naisip ko na parang, sa isang iglap, sa isang saglit, pwedeng mawala ang lahat. But it did not, na parang sinasabi, hoy, gawin mo na yung dapat mong gawin. And quite recently, what kept me busy was actually trying to write. Pero I want to spread the word of God na that way, parang feeling ko it will be a wider reach. The first book I wrote is awaiting approval Hindi, for in-apply publication lang ng na. ISB. E-book lang naman. Okay. The second one, parang siguro, parang sinasabi, kasi nagkataon na I was writing about signs, about signals. And then I received one. So, parang sa akin, hindi ko tinitignan na parang masamang nangyari, masamang pangyayari. The way I see it, parang it's just a wake-up call. Something good, something positive. I mean, the mere fact na nothing serious or major injury na natamo.
it was a good sign. I mean, look, hindi kami yung sinasabi na parang the normal na, or the usual na tayo, mga tao na we're seeking for signs. Ito hindi eh. Hindi namin hinahanap yun eh. Parang binigay lang talaga na, hoy, parang gising or wake up. But at the same time, pwede sinasabi, just like sinasabi nga ni Huwag A, tatanga-tanga. dahil huwag kang tatanga-tanga. Kasi it only happens to you. I don't know. Pero ako kasi hindi ako prone sa mga ganyan na mga accidents. Like, I've never fallen off. Nahulog ka din, no? Kailan ako nahulog? Nahulog ka sa akin. Oh my God. Pero hindi. Seriously. I've never fallen like off high places or never ako nadapa. Like, na for no reason. Yung mga nadapa ka sa sarili mong paa. Alam mo yung mga ganun. Never naman ako nagkaganon. Kaya nga siguro wala akong like major scars or whatever. Wala. Other than yung scar ko nung nanganak ako, yun lang yun. Pero like, never akong nahulog, never akong... Pero yun nga, going back to siguro nga, hindi ka Kulang na lang, binibigyan ng masagasaan signs. ka. Hindi, pero yun na nga, siguro... what we were trying to say is about, we don't want to dwell on yung negativity of it eh, na parang, mabuti ako yung hinuhulog. Hindi sa ganun eh. It's like, siguro nga, baka sa'yo, may kailangan ka talagang ma-realize. I think kahit saan naman yun, we don't have to wait for those kind of things para may ma-realize ka. Pero nagkataon siguro ngayon na I'm doing something to do with that. Probably, kasi sa akin, alam nyo, ang naging fear ko nung nangyari yun, other than yung the usual na kabang mararamdaman mo for your family na masyado pa mga bata, mga bata pa yung mga anak ko, yung mga something that effect. Pero sa akin, it's more of yung impact eh, sobrang impact to the point na sabi ko, what if nagka-amnesia ako? What if nawala yung memory ko? What if bigla akong or nawala yung wisdom or intelligence na meron man, sakaling meron. I mean, yun yung ginagamit ko eh. While I'm being guided, ako feeling ko I'm not going to take credit for what I do. Feeling ko binibigay yun eh. So kahit na nawala yun, feeling ko naman ibigay if ever ando doon na ako sa point na kailangan kong gamitin. Pero yun yung naging fear ko na parang what if magkaroon ng limot? What if biglang ang tama pala sa akin is yung sa sobrang kalug ng utak eh, mawala. Like, hindi ko ininda kasi nung naramdaman ko masakit dito, feeling ko baka magkaroon ng torn ligament or broken bone. Hindi natin alam eh. Kasi ayaw mo magpa-check. Diba? Well, isa pa yun. When it comes to checking, I mean, it has something to do with yung pag hindi naman yung bagsak. Oo, yun nga yung bagsak. I don't see it that way. Na parang sa akin kasi it's more of yung naging resulta. Wala namang major damage. So, more than looking at it as an accident, I'm seeing it as a sign. And I mean, speaking of signs, nung pinost niya about it, syempre you know how social media works. Madaming nagpaabot nung concern nila and well wishes nila na I would like to take this opportunity to thank you all for your concern. Hindi pa ako nakakapag-reply. Actually, until kahapon, nagtatry akong mag-rest. Kasi masakit eh. As in, sobra yung pagka-snap to the point na, you know. Kaya, well, I think our reflection will be on ano yun nga, more of yung sa science, sa faith, sa belief, na no matter naman yung mga mangyari, don't look at it from a negative perspective. I mean,
That's just one fall. Nagpapasalamat ako na at least or somehow yung fall na yon hindi matindi na parang Kinabaldado mo or nagkaroon ka ng brain damage. or not just that. I mean, nabanggit ko naman kanina, not just that. What if nahulog ka sa pagkakamaling mas matindi? Na talagang no saving whatsoever na pwedeng mangyari. Later. Mahulog Keeping ka na sa lake of fire. Mahulog ka sa Lake of Fire. sa hell. Okay. I mean, don't be too literal about it. I mean, Lake of Fire. I'm asking nga kung ano yung mahulog ka representation ng Lake of Fire. I've never heard of mahulog it. ka sa kasamaan. Mahulog ka sa kung saan na mas magiging malala ang repercussion. Yung ganon. So, I think yung reflection nga namin is more on that na other than yung pasasalamat na it's just that. Kasi sa amin, when we're praying, mostly it has something to do with yung magiging yung physical condition namin, na walang magkasakit, walang maaksidente. I mean, not naman yung walang talagang mangyayari. At least yung mga major ones na hindi sana mga, like, alam mo yung tipong talagang ikakabahala ng karamihan. So, yung nangyari ito sa minor accident. I would say it's a minor accident na may matinding impact. Literally. Ang daming rason for pasasalamat. Ako, unang-una, yung mga kasama ko doon, especially my wife, dinaan na lang sa mga patawa. After nung okay ka, nakita namin okay pero ka. Pero yung pagka-worry nila, yung concern nila, isa rin yung sa mga pagpapasalamat. Yung mga nagpaabot ng mga comments nila dun sa post mo, rason yun para magpasalamat. And yung sister ko na very worried, kailangan ko check ako. Don't worry, I'm fine. Yes, I'm fine. And I have our Lord God to thank na the Holy Spirit. Funny how when I fell sa mural na ginagawa, ang pinipaint ko yung dragon. Pampaswerte daw yung dragon. Hindi mo alam, baka you should have died, pero swerte ka. Yun na nga. But at the same time, sa mga ibang books, no, yung red dragon ang parang symbol for something bad. Ang red dragon, symbol for... okay. Yeah, for other books, I don't know if it's yun sa Bible. Pero in other Bibles, mas recent, sa mga stories, si Fire Lord Sozin. Si Fire Lord Sozin, yung dragon niya red. Tapos yung dragon ni Avatar Roku blue. So, magigets nila yung reference. Yeah, but yun na nga parang yung dragon na bumubuga ng apoy, ang daming symbolism na pwede. Like, when it happened to me, dapat puno na ng nakakapasong mga words, salitang pwede kong sabihin na, alam mo yun, pero doon sa kind ng impact na pagkahulog ko na walang nangyari sa akin by some miracle. Hindi ganun. Hindi fiery yung or whatever, anghang na pwede kong sabihin, or alam mo yun, yung gano'n. Natuwa lang ako. Sabi nga ng ate ko, sabi niya, it's not funny. It's not funny. I mean, it's not funny. Hindi ko sinasabing nakakatawa. Natutuwa ako. Natutuwa ako doon sa nangyari. Hindi siya nakakatuwa. Yun siguro yung sinasabi. Na hindi ako na-injure ng major.
now it's funny to me also. Pero during that time, it wasn't funny at all. It was like, It's just being a Falyarme. oh my goodness. So, Omeng goodness nga talaga. Yung username niya kasi. yeah, si, Omeng goodness. actually, yun nga yung sabi ni Ray. Omeng Yun ang kagad goodness na. talaga. Anyway, yun lang. Thank you sa lahat ng paabot ng concern nila. Sa mga kasama namin sa mural, sa inyong lahat, yung mga tao dun time na yon, Chino, Joy, Ray. Si Chino na, hindi ko pa rin alam kung paano siya nakababa. Nagpaka-dragon. Pero thank you sa inyo. I love you all. Sa mga nagpaabot sa mga comments. Thank you very much for all your concern. Much love okay sa ate siya. ko. And of course, kay A na sobrang nagpakita nung yung concern na yon. Siguro you would expect it from me, but you wouldn't expect it from other people. Hindi, pero more than anything else, thank you God. Kasi hindi yung ano. Kaya lang, thank you Lord at thank you yung guardian angel mo na nag-work overtime para saluhin ka. Yung pagkakasalo sa akin, siguro inuna yung pa akong gano'n. Na ganito. Nagulat din siya. So, next time, dahan. Pero, okay naman. Actually, unang niramdaman ko yung ito, kung kung may bukol ba or hindi, kung may dugo. Naman. Kasi, sobre. Now, I mean, bago pa lang matapos na. May protection yung bracelet. Yung sinasabi ni A kanina about yung mga beads, yung mga protection bracelet. What's this? Yeah, yung tiger eye. Oh. That's what you call it ba? It's just one of the stones. Pero may tatlong klase yun eh. So, hindi ko din alam. For protection, for basta, kung ano man. Pero, eto weird. Nagkataon lang na meron ako noon. Although, sinusuot ko yon with a spiritual meaning behind it. Para sa akin. Pero, yun naman yung pero hindi yun yung sentro ng paniwala ko na yun yung pumotekta sa akin. Pero, kumbaga, it is the Spirit, the Holy Spirit, because, na kung sino man yung sumalo na yun. So, i-explain ko nga sa iyo. So, yung protection bracelet, it's your manifestation. So, ikaw, minamanifest mo na para sa'yo, it symbolizes something deeper, something about your faith. So, ganun. So, but I will still have that even if I'm not wearing that. Oo nga, pero, alam mo yun, malaking bagay pa din yung, lalo na, malay mo, sa ibang tao maka-help ito na parang, kasi sila, yun yung kumakapit sila sa mga beliefs na gano'n na. Pero more than anything, obviously, you have to thank si God, di ba? Oh my pero goodness. Ito literal, wala akong pinanghawakan. Kaya ako nahulog. As in, nakalimutan niya na nasa ladder siya. Yung t-shirt ko, puno ng pintura. Sayang yung shirt niya, pero okay lang yan. At the end of the day, it's just a shirt. Pati yung mismong mural, tumalsik yung okay lang yan kasi pwede yun ayusin. Ayusin na lang namin. Ayun, if ano man ang napinturahan nung sitwasyon na yon, it painted positivity and stronger faith. For us, especially. Yeah. And kaya nga sabi ko, gusto kong talagang mag-offer ng mass. Gusto ko kausapin si yung maging reflection namin about parang just being thankful. Kasi random to. It has nothing to, it's not like a celebration of, it's not a celebration of anything special na, ano mo yun, like, thankful lang ako kasi okay ka. Alam mo yun? Diba? So, nagigits na yun. Oh my God. I'm not a crier ng ganon. Pero, wala ako talaga masabi, but thank you. Thank you sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. Oh my goodness. Oh my goodness.
more than saving me from that fall. Thank you for making me fall. Kasi yung fear ko, nasasabi ko kanina na baka mawala kung ano man ang nasa isipan ko or kung ano paano ako mag-isip. Parang nadagdagan. Parang nadagdagan yung kaalaman or kung ano yung pwede kong i-share, like this one. Yung ganon. So, malapit Siguro na. sa sobrang lakas, alam mo yun, parang ito yung, kumbaga kung yung utak ng, yung ano, May skull naman kasi. yung tinatanggal natin yung sa Marrow. gano'n, no? Ito, parang nilagyan ng laman, pero parang sinobra na yun. Yung ulo ko, ayun, pagka gano'n ko, alam ko na, ang kasagutan. Ito ang sagot sa mundo. Ay, naku. So, anyway, lalabas na yung book niya, malapit na. So, hopefully, i-support ninyo kasi feeling ko isa yun sa mga reasons kung bakit buhay pa siya. Kailangan niya mailabas yung libro niya. Kailangan niya mailabas yung mga, alam mo yun. It's not like religious. I wouldn't say it's religious. Pero, it's more spiritual. Spiritual and philosophy. May sa philosophy side siguro. So, yun. Yeah. Yun lang. Tsaka thankful pa rin talaga kay Lord kasi okay ka. Thankful we have friends who love you, who love us, di ba? So, thank you sa inyo lahat. I'm deeply touched. Iiyak ka na. Ikaw yung iiyak. Okay. So anyway, I am. By the way, nagpagupit na ako. Kung alam nyo lang, kasi isa sa mga nagprotekta sa akin, yung kapal ng buhok ko during that time. Asa ng kapal? Ang soft. Alam nyo yung impact talagang nag-resonate doon sa utak ko dahil yung pagkaramdam kong ganun. Buti may pero semento yun ha. Semento. Pero feeling ko parang sa kama lang. Ganun yung nangyari. Kaya hindi parang maintindihan kung paano i-compare sa hindi siya yan. It's basically a miracle. So thank you Lord. Hanggang dito na lang muna. Till our next video. Till our next reflection so, on Monday. like and subscribe sa aming YouTube channel. Ang OA man. Ang nangyari. OA pa rin. Okay? Thank you. Thank you guys.